Ano ang iyong dapat na gawin kapag nagsawa na ang partner mo sa'yo? Yan ay ating pag-uusapan sa video na ito. Tara, simulan na natin. Kapag nagsawa ang isang lalaki sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi naman ibig sabihin na ayaw na sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na meron na siyang iba. Hindi naman ibig sabihin na iiwan ka na. Pero may chance. And ito ang good thing, kasi pwede nating ayusin yan. Pwede natin na meron pa tayong mga remedy para ma-renew, para babalik ulit yung gana niya sa'yo. Kasi minsan talaga, lalo-lalo na sa mga mag-asawa, nakakapagod. Ikaw ba naman yung palaging adobo yung kinakain mo? Di ba nakakapagod din? Ay nakakasawa din minsan. Or minsan, yung palagi kang naghaaway, nakakasawa. Di ba? Or even nga, kapag palagi lang na namamasyal yung ginagawa nyo, di ba nakakasawa din? Yung mga bagay na paulit-ulit na lang, na walang bago, nakakasawa talaga mga yun. But it doesn't mean that he or she doesn't love you anymore. Yun nga lang, you need to address. Kasi sometimes, kapag napapabayaan, ito yung dahilan kung bakit totally silang nawawala. Totally tayong iniiwan. Kasi nakakasawa nga minsan. Lalo-lalo na kung medyo mababaw pa lang yung pag-iisip, hindi niya naintindihan ang meaning ng love. Kasi love is not just about the feeling. It's not just about the nagsawa ka, iiwan mo na. Or, you know, ang love is a choice. Nagsawa ka man, hindi. Nasa mood ka man o wala. Feeling mo man or hindi na may gagawin kayo or ganito, ganyan, mag-stay ka. Pipiliin mo pa din. Because love is a choice, not based on emotion. Ang emotion, nakakatulong po ito para mas lalo nyong mararamdaman yung kilig, yung pagmamahalan, but it doesn't mean na naka-base na doon ang love. So, anong dapat mong gawin kapag nagsawa na siya sa'yo? Hindi ka man naman masyadong kinakalabit, hindi ka naman masyadong tinetext or chinachat, yung dating care niya sa'yo, yung dating attention niya sa'yo, wala na. Yung dating nararamdaman mo na pinapakita niya sa'yo, ay walang-wala na. So, anong dapat mong gawin? Ito ang number 1 na may advice ko na dapat mong gawin ay renew yourself. Kasi nagsasawa tayo kapag palaging yun na lang. So, kailangan mo ng bago. I-renew. Okay? Even nga sa mga sasakyan kailangan mo mag-renew para hindi ka mahuli. Mapabago ulit or merong something na mag-twist or kukuryente sa kanya na nag-iba sa'yo. Unang-unang renew mo, of course, physical. Baby, baka tumaba ka na masyado, hindi yan yung type niya. Or maybe, napabayaan mo na ang sarili mo, nagiging losyang ka na, nakakalimutan mo na magpareban din, nakakalimutan mo na mag-ayos din, nakakalimutan mo na maglinis din ng kuko, ng kamay at paa mo. Or, ang point ko dito is that, i-renew mo or ayusin mo din yung physical na katawan mo. Pero, of course, hindi lang humihinto doon. Okay? Meron din tayong sinasabi na attitude. Ito yung isang napakalaking factor kung bakit nagsasawa ang partner natin sa atin dahil sa ugali, sa behavior, sa attitude natin na hindi maintindihan. Ito ang may advice ko sa'yo. Kung alam mo na hindi tama, ayusin mo. Baguhin mo. The reason kasi kung bakit hindi mo naayos is dahil sa pride. Ma-pride ka. Sa tingin mo, kapag mahal ka, dapat sila ang palaging nag-adjust para sa'yo. Please. Please, humble yourself. And hayaan mong ibang tao maging proud sa'yo. Hindi yung sarili mo ay tinataas mo. Pride na yon. Kung gusto mo na maging, hindi siya magsawa sa'yo, kung gusto mo na mapabago, kung gusto mo na magkaroon ka ng renew, kung gusto mo na ma-renew yung pagtingin niya sa'yo, yung pagmamahal niya sa'yo, make sure na hindi lang physical ang i-renew mo, ayusin mo, hindi lang sa mag-gym ka, hindi lang sa mag-jogging ka, simulan naman na mag-jogging or mag-diet, you need to change your attitude na hindi maganda. Like for example, masyado kang clingy. Like for example, lagi mo siyang pinabawalan sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ano pa? Lagi kang galit sa mga bagay na hindi na dapat na kinakagalit. Or, napaka-toxic mo na. Please, ayusin mo, mag-self-check ka, i-check mo yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay na nagagawa ko, kung saan lumalayo siya, kung saan nawawalan siya ng gana, you need to check that. Okay? Mag-renew ka.
mag-renew ka. And even your mindset, dapat naka-renew ka din ng mindset. Kasi minsan, ang isang lalaki, nakakasawa sa amin kapag yung partner namin laging naghahabol sa amin. Ang lalaki, nasa instinct namin ang maging hunter. Kami yung naghahabol, kami yung nag-effort. Hindi ko sinasabing 100% na wala kang ginagawa, na hindi mo gagawin yun. Meron at meron ka ding ibabato, meron at meron ka ding gagawin na ganyan, na mag-effort ka, na humabol ka, but let us do our job. Hayaan mo na kami yung mas nag-e-effort. Kasi once na kayo, makakasawa. Kasi hindi yun yung gusto namin. Karamihan na, hindi ko sinasabing lahat. But, generally, mga lalaki, we are hunters. Kami yung nag-hunt. Kami yung merong ginagawa. So, mindset, itama mo. Yung isip mo. Maganda ka, sexy ka, may quality ka na babae, and mabait kang tao. That's it, okay? Number 2 na dapat mong gawin kung nagsasawa siya sa'yo ay, of course, new setup. Okay? Minsan, sabi ko nga, ang paulit-ulit na ginagawa, nakakasawa. So, kung meron kang bagong ginagawa, bagong setup ng relationship nyo, bagong style, bagong position, bagong place or lugar, or, bagong setup na ginagawa. Like, mahilig kayo dati ng namamasyal outside, why don't you spend more time inside? Like cooking, like laundry, naglalaba kayo na magkasama. Or like example, kung busy kayo, laging hindi ka masyadong nag-uusap, please take time, maglaan ng oras na mag-usap, mag-bonding, okay? Kung laging busy kayo all the years, from time to time ay busy kayo, please, lagi kang maglalaan to spend more time, na magkaroon ng physical touch. Nakakatulong po yan para mas lalo nyo mararamdaman pagmamahal, para mas ma-renew yung setup nyo. Napakahalagang physical touch like cuddling, hugging. Napakahalaga po yung mga bagay na yun. Mag-isip ka, kung yung dati yung ginagawa, kasi yung palagi yung ginagawa, nakakasawa talaga. So mag-isip ka ng bago yung gagawin, bagong adventure, bagong way para ma-express nyo yung love nyo sa isa't isa. So bahala ka na po dyan, mag-isip ka na po. Wag nyo na po akong pahirapan pa. Okay? So new setup. And number 3, last but not the least, may advice ko sa'yo, kung nagsasawa na siya sa'yo, ay let God handle it. Okay? Minsan, nagawa mo na ang lahat ng yon. Number 1, number 2, bagong setup, bagong buhay, mas magandang setup sana ng lovemaking nyo, pero nagsasawa talaga siya, wala talagang effect sa kanya, let God handle it. Okay? Wag sana bababa ang tingin mo sa sarili mo. Maganda ka, may value ka pa din. Yung nga lang, hindi niya na-appreciate. Yung nga lang, nagsawa talaga siya. So, hayaan mo, Lord, sabi mo, Lord, I allow you to touch my husband or my wife. I allow you to touch my partner para bumalik yung sigla niya para sa akin. Ngayon, kapag wala talaga at umalis siya, okay, so be it. Wag kang maghahabol. Kasi in the first place, ginawa mo na yung part mo eh. Inayos mo yung buhay mo, yung physical, yung attitude mo. May bago ka ng setup, inayos mo na, ginawa mo na ang the best mo, tapos wala pa din, hindi niya na-appreciate, nagsawa pa din siya, tuluyan siyang lumamig at nawala, then so be it. Hindi ka yung nawalan. You're still the best, kaibigan. Okay? Huwag bababa sana yung tingin mo sa sarili mo. You're still beautiful, you're still sexy, you're still gorgeous, you're still high-value woman or high-value man. Okay? So that's it. I hope na meron kang natutunan. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ingat po ka palagi and God bless you. Bye!